Tumigil muna sa putukan ng Estados Unidos at Iran at binigyan ng pagkakataon ang diplomasya. Ayon sa Tehran, hindi sila aatik handa't hindi pinagpatuloy ng Washington ang kampanya ng pambobomba. Pansamantalang paghinto lang ito, hindi tigil putukan. Ayon sa Iran, hindi sila humiling ng negosasyon at inaangkin pa rin nilang kontrolado nila ang Strait of Hormuz. Maraming nagtatanong kung ano ang ibig sabihin at layunin ng pansamantalang panhinto na ito. Kasama natin ngayon si Kaveh Sharlour, isang abogado at senior fellow sa McDonald Laurier Institute para magpaliwanag. Kasama rin si Dr. Ken Pollack, Vice-Presidente para sa Patakaran sa Middle East Institute. Malagino, salamat sa inyong dalawa sa pagsama sa akin sa I-24 News ngayong gabi. Ken, gusto kitang tanungin dahil sabi ng Washington, pansamantalang itinigil ang pag-atake para sa diplomasya. Pero paano ang blokadang pandagat? Sabi ng Iran, kontrolado pa rin nila ang Strait of Hormuz at hindi pa sila humihiling ng negosasyon. Mananatili ba ang blockade ng US sa mga pantalan ng Iran sa ngayon? Walang senyales na mawawala ito. Pero muli, sa huli talagang nais ng White House na makabalik sa tigil putukan. Kung titigil ang mga Iranian sa pagpapaputok sa mga barko sa Kipot, sa tingin ko, maaaring muling pag-isipan ng Estados Unidos. Maaaring pumayag na muling buksan ang mga ito. Para kay Pangulong Trump, nais niyang maibalik ang tigil putukan at malayang paglalayag ng mga barko sa Persian Gulf. Yan ang kailangan niya ngayon. Kaveh, paano ipinapakita sa Iran ang paghinto? Sinasabi ba ng rehimen na napilitan o matras ang Estados Unidos? O may kaunting ginhawa rin ba na sa ngayon ay tumigil na ang mga pag-atake? Maganda makasama kayo. Sa tingin ko, pareho lang ito. Ibinebenta ng rehimeng Iranian ito sa bansa bilang pagpapakita ng lakas ng puwersang Iranian. Na alam mo naman, meron sila, alam mo, nagawang magpatama ng isa pang dagok laban sa tinatawag nilang dakilang satanas at kung ano-ano pa. Bawat pangyayari sa digmaang ito ay ipinapakita sa loob ng bansa bilang pagpapakita ng lakas ng rehimeng Iranian. Pero sa totoo lang, ang digmaan ay nagdulot ng malaking pasanin sa Iran pagdating sa ekonomiya. Sa militar, naging mapaminsala ito sa rehimen Iranian kahit nagmamayabon sila. Kaya sa tingin ko, alam mo, sa mga mamamayan Iranian, sigurado ako, lalo na yung mga nakatira sa timog, na silang direktang tinatamaan ng pambobomba. Malaking ginhawa sa kanila at sa karaniwang Iranian ang pansamantalang paghinto ng labanan. May pakiramdam ng ginhawa na pansamantalang natigil ang labanan. At may pag-asa na baka magbalik ang mga partido sa negosasyon. At baka magkaroon ng pagbubukas sa ekonomiya dahil sa ngayon, pabagsak ang ekonomiya ng Iran, lumalala at hindi na makontrol. Sa puntong yun, Ken, kapag nagsisimula muli ng anumang negosasyon, ano ba talaga ang gusto ng Washington sa rehimen? Isa na namang MOU na di rin susundin ng Iran? Kung diplomasya ang hanap nila, anong kasiguraduhan ang kailangan ng Washington para matiyak na iba na talaga ito sa pagkakataong ito? Tingnan mo, malaking palaisipan ito para kay Pangulong Trump dahil may mga layunin siyang nais makamit sa pagpasok niya sa digmaang ito. Gusto niya ng bagong kasunduang nuklear na magtitiyak na hindi gagawa ng sandatang nuklear ang Iran. Gusto niyang ipakita na mas maganda ang kasunduang ito kumpara sa Joint Comprehensive Plan of Action ni Pangulong Obama, di ba? Kailangan niyang patunayan na sulit ito. Gusto rin niyang maisama doon ang inventaryo ng ballistic missile ng Iran. Gusto rin niyang maisama ang suporta ng Iran sa mga proxy at kaalyado nito sa rehiyon. Lahat ng iyon ang orihinal na mga hinihingi niya. Dagdag pa dyan, syempre, sa pagpapalit ng rehimen, malinaw na hindi na ito isang opsyon ngayon. Pero bukod pa doon, alam mo, may daddad na malaking komplikasyon siya ngayon na kailangan niyang muling buksan ang Kipot. Kailangan niyang tiyakin yon. Hindi dapat makasingil ang mga Iranian ng bayad sa mga barkong dumadaan sa Kipot o tumanggap ng mga dagdag na bayad mula sa mga kaalyado ng Amerika sa Gulpo kapalit ng hindi pagharang sa mga barkong dumaraan sa Kipot. Malaki ang agenda na ito at hindi pa rin malinaw sa kabila ng tunay na pinsalang pang-ekonomiyang binanggit ni Kaveh na hindi malinaw kung may anumang antas ng leverage si Trump na kakailanganin niya para makuha kahit kalahati niya. At iyan ang dahilan kung bakit tayo natigil dito. Alam mo, dito sa parang impyerno ng tigil putukan, itong sitwasyon na walang totoong digmaan, walang totoong kapayapaan, itong limbo. Dahil hindi alam ni Pangulong Trump kung paano makuha ang gusto niya at paano makakaalis. Anong ibig mong sabihin sa leverage, Ken? Anong leverage ang pwedeng gumana sa isang rehimen na parang ang tanging layunin ay makaligtas? Ang ibig kong sabihin, nagkaroon ka, alam mo, itanong mo, ito, kay Kaveh.
Pero sa tingin ko, nakita na nating lahat na magiging sobrang mahirap ito dahil ang rehimeng ito ay napatunayan na sa ngayon kahit papaano immune sa uri ng presyur na kayang ibigay ng Estados Unidos. Ito ang pinagmumulan ng pagkadismaya ni Pangulong Trump dahil patuloy niyang sinusubukang pwersahin sila sa mga aspetong ito. Umaasa na susunod sila sa kanyang mga hinihini. At sa ngayon, wala pa siyang nagagawang katulad niyan. Kave, gusto mo bang sagutin? May mga palatandaan na ba kung ano ang talagang epektibo sa pagpuwersa sa rehimen? At sa ngayon, ano naman ang hindi naging epektibo? Dati akala ko puwersang militar lang ang epektibo laban sa rehimen. Pero dahil sa kontrol nila sa mga kipot, nagbago ang pananaw ko. Dahil hindi natalo ng Estados Unidos at Israel ang militar ng Iran, mahirap talaga malaman. Sumasang-ayon ako kay Dr. Pollock. Hindi rin malinaw kung ano ang tunay na epektibo. Ang rehimen ng Iran, dahil isa itong napakasamang diktadura, hindi iniintindi ang sarili nilang mamamayan at wala silang pakialam sa sakit na nararanasan ng kanilang mga mamamayan pagdating sa ekonomiya. Sa tingin ko, ang pangunahing maiaalok ng Estados Unidos at sana ay hindi nila ito iaalok ay normalisahin ang ugnayan sa Iran kung tatanggapin ito ng mga negosyador ng Iran. Payagan ng Iran na muling makiisa sa pandaigdigan ekonomiya at ipagpatuloy ang ginagawa nito na nagdudulot ng seryosong problema sa Estados Unidos at banta sa mismong pag-iral ng Israel. Hindi ko makita kung anong paraan ang pwedeng gamitan ni Pangulong Trump. Mahirap ang sitwasyon ito na siya mismo ang gumawa para sa sarili niya. Sa totoo lang, kaya isa pang tanong para sa inyong dalawa. Kendall, magsisimula ako sa iyo. Sa tingin mo, gaano pa katagal maaring tumagal ang paghintong nasasaksihan natin ngayon? Ano sa tingin mo ang pinakamalamang na mag-trigger na maaring magbalik sa magkabilang panig sa isang direktang labanan ngayon? Una, sinusuportahan ko lahat ng sinabi ni Kave. Sa tingin ko, tama lahat ng punto niya. At dahil diyan, maaaring tumagal ito ng matagal, Nicole. Ibig kong sabihin, ganito na lang. Pinaghihinalaan ko na susubukan ni Pangulong Trump na magpalala ng aksyong militar sa isang punto sa pagitan ng midterm elections ng US. Akala ko maghahanda na tayo para doon. Mukhang umatras siya. Pero hindi ako magugulat kung sa isang punto ngayong Agosto o baka mismo sa panahon ng midterms, susubukan niyang mag-escalate. At aasa na yon ang magbibigay sa kanya ng leverage na kailangan niya upang kumbinsihin ang rehimen ng Iran na umatras. Pero muli, sa tingin ko, hindi yon malamang mangyari. Sa tingin ko, dadaan tayo sa midterm elections. At pagkatapos, tanong ito para kay Trump kapag tapos na ang midterm elections. Alam mo, gaano ko ba talaga kailangan ito sa ngayon? Kaya muli, maaari tayong manatili sa ganitong sitwasyon ng medyo matagal. Wala talagang ibang bagay dyan na pwede kong pagtuunan ng pansin. Ang tanging bagay na pinagtutuunan ng pansin ng mga tao ay ang midterms. Sa tingin ko, hindi na yon magiging salik na magtutulak ng pagkilos. Kave, ano masasabi mo sa paghintong nakikita natin ngayon? Sa tingin ko, magkakaroon pa ng paglala at mas maraming MOUs o pansamantalang paghinto sa labanan. Sa totoo lang, hindi ko iniisip na babalik tayo sa isang ganap na digmaan dahil wala namang insentibo ang magkabilang panig para dito. Hindi ito popular na digmaan para kay Pangulong Trump. At ang mga Iranian, tulad ng nabanggit ko kanina, ay nagbayad na ng mabigat na kapalit para dito. Kaya hindi ko rin iniisip na gusto nilang bumalik sa ganap na digmaan. Mahirap talagang malaman kung paano nila ito pag-uusapan sa negosasyon. Sa tingin ko, magkakaroon din sila ng kasunduan para sa kapayapaan. Pero hindi ko masabi kung kailan, bago o pagkatapos ng midterms. Pero sa tingin ko, habang papunta tayo roon, magkakaroon ng maraming paghinto at muling pagsisimula ng mga labanan. Kave Sharur at Dr. Kent Pollock, pareho kayo nagbigay ng magagandang pananaw tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng digmaan na nasasaksihan natin dito sa gitnang silangan. Maraming salamat sa inyong dalawa sa pagsama sa akin sa tamakayang ito. Ikinagagala ko. Salamat.